Breaking news, North Korea nagtayo ng nuclear secret missile base malapit sa China. Isa na namang nakagugulat na balita ang sumambulat matapos matuklasan ang isang secret missile base malapit sa China na pwedeng paglagyan ng nuclear ICBM na kayang patamaan ang Amerika. Ayon sa ulat ng CSIS, ang hindi idineklarang site na ito ay nagpapakita na hindi talaga balak ng Pyongyang ang disarmament. Sa halip, mas pinabilis pa nila ang pagdami ng kanilang armas matapos mabigo ang usapan kay Trump at lalo pang pinalalim ang military ties nila sa Moscow. Ibig sabihin, habang iniisip ng mundo na humina na ang military power ng North Korea, tahimik pala silang nagpapalakas ng kanilang armas. Kaya ang tanong, gaano kalaki ang banta ng secret base na ito sa global security? At higit sa lahat ay ano ang magiging tugon dito ng Amerika? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Marami nga ang nagulat sa balitang ang North Korea ay nagtayo ng isang secret military base malapit sa border nito sa China na posibleng paglagyan ng mga pinakabagong long-range ballistic missile ng Pyongyang ayon sa bagong research na iniulat ng The Guardian noong ika-21 ng Agosto ng kasalukuyang taon. Ang hindi idineklarang Sinpungdong Missile Operating Base ay nasa halos 27 kilometro mula sa border ng China. Ito ay ayon sa Washington-based think tank na Center for Strategic and International Studies o CSIS. Ang pasilidad na ito sa North Pongan Province ay malamang naglalaman ng 6 hanggang 9 na nuclear-capable intercontinental ballistic missiles at kanilang launchers. Ayon sa study, ang mga armas na ito ay posibleng maging nuclear threat sa East Asia at sa mainland ng United States. Simula noong mabigo ang summit sa pagitan ng United States at North Korea noong 2019, mas lalo pang pinabilis ng North Korea ang kanilang nuclear weapons program. Kamakailan lang nanawagan si Kim Jong-un ng mabilis na pagpapalawak ng nuclear capability ng kanilang bansang hiwalay sa diplomasya. Ayon sa report na tinawag ng CSIS na open source confirmation ng Sinpungdong, ang base na ito ay isa sa mga halos 15 hanggang 20 na ballistic missile bases kasama ang maintenance, support, missile storage at warhead storage facilities na hindi kailanman idineklara ng North Korea. Ang pasilidad na ito ay hindi raw kailanman naging bahagi ng mga denuclearization negotiations na dati nang isinagawa ng United States at North Korea ayon sa study. Batay sa kasalukuyang pagsusuri ng kanilang mga analyst, sinabi ng CSIS na ang mga launchers at missiles ay maaaring lumipat mula sa base kapag may crisis o gera, sumama sa special units, at magsagawa ng mas mahirap ma-detect na launches mula sa ibang parte ng bansa. Ang base na ito, kasama ng iba pa, ay pangunahing bahagi ng pinaniniwalaang evolving ballistic missile strategy ng North Korea at ang lumalawak na nuclear deterrence at strike capabilities nito. Noong 2019, bumagsak ang summit ni Kim at ni Donald Trump sa unang termino ni Trump bilang US President na ginanap sa Hanoi, Vietnam. Nabigo ito dahil hindi nagkasundo ang dalawang panig kung ano ang isusuko ng Pyongyang kapalit ng sanctions relief. Mula noon, paulit-ulit nang sinabi ng North Korea na hindi nila kailanman isusuko ang kanilang armas at idineklara na nila ang sarili bilang isang irreversible nuclear state. At matapos ang invasion ng Russia sa Ukraine, mas lalo pang lumapit ang Pyongyang sa Moscow. Ayon sa mga South Korean at Western intelligence agencies, nagpadala ang North Korea ng mahigit 10,000 sundalo sa Russia noong nakaraang taon, karamihan sa Kursk region, kasama ng artillery shells, missile, at long-range rocket systems. Ayon sa report, nagsimula ang construction ng base bandang 2004 at natapos at naging operational pagsapit ng 2014. Katulad ng iba pang missile operating bases sa Strategic Ballistic Missile Belt,
Pinaniniwalaang itinayo ito gamit ang Specialized Engineering Troops mula sa KPA's Military Construction Bureau. Ang mga media reports sa paglipas ng mga taon na tumutukoy sa isang missile base sa Tiangonggan, Pyeongdong, Pyeongdong, Sakyugun katabi ng Taguanggub, Sakyuap, Taiguangan o Taiguanap ay malamang tumutukoy talaga sa Sinpungdong base. Ang eksaktong klase ng missile na nakalagay sa Sinpungdong base ay hindi pa nakukumpirma, pero pinaniniwalaang ang unit dito ay gumagamit ng nuclear-capable Hwasong-15, Hwasong-18 o posibleng isang bagong Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Mayroon ding mobile launch vehicles at supporting equipment ang base. Kung sakaling magkaroon ng crisis o gera, aalis ang mga launchers mula sa base, magsasama sa warhead transport units at magsasagawa ng launches mula sa mga nakahandang site. Ang base ay nasa isang liblib na makitid na mountain valley na nakaharap mula southwest papuntang northeast sa southern slopes ng Pugos at binabaybay ng isang sapa. Ang kabuuang lawak ng base ay tinatayang 22 kilometro. As of July ngayong taon, ayon sa CSIS report, pwedeng hatiin ang base sa 6 na pangunahing aktibidad, entrance checkpoints, headquarters at administration kasama ang barracks, civilian housing at vehicle maintenance, warehouse areas, hardened drive-through missile checkout facilities na minsan tinatawag ding missile support facilities, isang malaking underground facility at iba't ibang maliliit na housing at support buildings. Ang mga entrance at checkpoints ng missile base ay nasa southwest corner ng perimeter. Bukod pa dito, napapalibutan ang base ng hindi bababa sa 7 remote compounds na may maliliit na taniman. Bawat checkout facility ay may malaking concrete reinforced shelter na hinukay sa gilid ng bundok na may sukat na halos 35 metro by 17 metro sa tinakpan ng lupa, bato at tinaniman ng halaman sa ibabaw. Sapat ang laki ng mga bukana para magkasya lahat ng kilala at posibleng gagamitin pa ng Korean People's Army na Ballistic Missile Transporter Erector Launchers o TELS, Mobile Erector Launchers o MLs, Transporter Erectors o TAs at Missile Support Vehicles at Equipment. Katulad ng iba pang ballistic missile operating bases, nagtanim ang North Korea ng mga puno at palumpong sa ibabaw ng mga entrance ng hardened facilities para maitago ang mga ito. Ang Underground Facility o UGF ay isang kakaibang dagdag sa base. Ang pagkakagawa ng UGF entrances sa Sinpungdong base ay naiiba kumpara sa ibang ballistic missile operating bases. Para ma-accommodate ang matarik na terrain at ang mountain streams na nagbabaha depende sa panahon, itinayo ang 2 UGF entrances, mga 20 hanggang 40 metro sa taas ng mga sapa. Dahil dito, gumamit sila ng terrace construction na may malalaking ramp gamit ang maraming bato at graba mula sa hinukay para sa UGF na may water tunnels sa ilalim para makadaloy pa rin ang sapa. Ang bukana ng 2 entrance ay mga 5.5 metro ang lapad at katulad ng hardened drive-through facilities, kaya nitong paglagyan ng lahat ng kilala at posibleng gagamitin pang launchers, missile support vehicles at equipment. Pero hindi katulad ng ibang UGF entrances sa North Korea, wala itong malalaking bato at soil protective berms na panlaban sa mga atake. Gayunpaman, wala pa ring reliable na impormasyon tungkol sa laki o organisasyon ng Ballistic Missile Unit na nasa Sinpungdong Ballistic Missile Operating Base. Preliminary assessment ay nagsasabing naglalaman ang base ng isang brigade-sized unit base sa pagsusuri ng high-resolution satellite images mula pa noong 2003 pinagsama sa interview data, open source information tungkol sa KPA Ballistic Missile Organizations at iba pang kilalang KPA unit organizational structures. Batay sa pagsusuring ito, malamang na ang unit ay binubuo ng 3 missile firing battalions na may kabuuang 6 hanggang 9 na Hwasong-15 o Hwasong-18 ICBM TELS o MELS kasama ng iba't ibang support units. Sa kabila ng mga deklarasyon ng North Korea na hindi nila kailanman isusuko ang kanilang armas, malinaw na mas pinapabilis pa nila ang kanilang nuclear program at mas pinapalalim ang kanilang military ties sa Russia. Ang tanong ngayon,
Kung patuloy na itatago at palalakasin ng Pyongyang ang ganitong klase ng mga pasilidad, gaano kalaki ang epekto nito sa seguridad hindi lang ng Asya kundi ng buong mundo? At kung dumating ang oras na magamit ang mga ito, handa kaya ang mga kalaban nilang bansa